Magandang araw uli sa'yo. Welcome back. Welcome back sa panibago nating episode. Usap-usapan nga po ang pagpapatalsik sa mga expatriates o illegal expats, migrants sa Amerika, no? At nabalita na rin naman sa Pilipinas na meron pong kauna-unahang mga Filipino group na-expel sa, I'm gonna use expelled, no? Rather than using the word ban or deported. Yeah, mas maganda siguro sabihin natin expelled, no? Medyo saucy. Saucy! Kesa naman sa deported, pangit pakinggan, ano? Okay. So meron pong 24 Pilipino ang na-expel sa US. At ito masakit. Kabilang daw sila sa criminal group. Kung aware ho kayo sa pambansang pang-international na balita, nakikinig kayo sa mga bali-balita abroad, ang uunahin daw, no, o target ng Trump administration is yung mga sangkot sa mga illegal activity. So I'm not gonna use criminal o may criminal record as well kasi Pilipino to eh. We're talking about kababayan natin and you know naman, pag mga wala tayong katibayan na illegal o may ginagawa silang pangit sa bansang Amerika, ang pangit din naman pakinggan kung sa atin magmumula yun, di ba? So maging patas lang tayo. So, ito nga po, nilinaw ng DFA. DFA po ha, hindi po DMW kasi ito po allegedly migrants eh. Hindi naman po sila OFW, so under po sila ng DFA, under the supervision of DFA. Kapag ka non-OFW ka, turista ka man, dependents ka man, or double, ang tawag doon? May tawag doon eh. Double national ba tawag? Kalimutan ko eh. Dual citizen ka na, ayan. So DFA po yun. Intro nga muna tayo. Okay, panoorin natin yung video na ito. Yusek, yung pagpapauwi po ng 24 na illegal entrance sa US papunta sa Pilipinas, nangyari na po ba ito? Nakabalik na po sila, no po? Mukhang nakabalik na. Pero bine-verify pa namin. Kasi ito, hindi naman tuman sa pamalan. Hindi naman ayaw hiningi ng permiso or what, no? Basta report. Hindi ito malaking sorpresa dahil hindi naman basta pinulot sila. Ang accusation is that they were part of a criminal group, no? So, ganun po. Hindi, pero ito'y first batch pa lang, Yusek. May mga... Okay. Ayan klaro po accusation. Hinaakusahan. Allegedly, gano'n. So, hindi tayo sigurado about it. Okay, very good. Maganda ng malinaw, no? Susunod pang batches. Ay, tanggapin natin, mangyayari po yan. Pero may sabihin ako sa inyo, isang linggo na si President Trump, meron sabihin mo 24 na dineport. Kung ganyan ang pace, edi every month mga 100 lang ang i-deport ng Pilipino. Konti yun. Kung isang taon, 1,000, 1,200 ang i-deport. Pareho yun sa mga numero dati. So, bigla lang, hindi biglang umakyat yung mga number na de-deport ng Pilipino. Opo, tama po kung ganun ang pace. Pero hindi natin pwedeng gayahin, Yusek, yung stance ng Colombia. Nabasa niyo po ba 'yun? Ang tapang ng Colombia, ayaw namin tanggapin 'yan, no. Hindi. Kailangan kasi tayo, kung ginawa natin 'yan, nilalabag natin sarili natin sa ligang batas dahil may ano nga gawin natin? I mean, limbo. In limbo. I mean, walang magiging stateless o walang titirahan. Hindi naman pwede, no? Hindi naman pwede. However, tulad ng sinasabi namin, nag-uusap palagi yung ating pamahalaan. So, tingnan natin kung may paraan pa na wag naman i-target o wag naman kung pwede magabot ng Pilipino. Pero tulad ng sinabi namin, kung naglalabag ng batas, baka talaga ma-deport yan. Opo. Yusek, pagka po na-deport itong mga kababayan natin, meron po ba silang tulong na matatanggap sa gobyerno? Kung humingi sila, siguro financial assistance or what, no? Lalo na pag nandun pa. Kanyari humingi sila ng
nasa US. Tapos bigla lang nireport sa amin na uh, meron pala silang abogado tapos hindi na mabayaran. Kasi pwedeng makontest yung deport eh. Pwedeng makontest yung deportation, no? So pag-iisipan natin kasi usually legal assistance para sa mga taong kinasuhan, hindi para sa mga taong di-deport. Pero pwede pag-isipan, no? Pero yung Opo. pagdating dito, hindi pa kami nag-uusap ng DMW, Department of Migrant Workers, the specific situation ng mga Filipino deportees. Kasi hinahandle natin yung normal, yung mga, yun, tulad ng narinig natin, yung mga sa Kuwait, yung mga ganyan, no? So, tama po, kailangan po gumawa kami ng malinaw na polisiya tungkol dito. Kasi right now, ang ginagawa natin, wait and see muna kung talagang marami i-deport. Mukhang hindi naman ganun kadami ang mauuwi sa Pilipinas natin tuwing buwan. Po, pero anong profile, Yusek, ng mga pinauwi? Di ba ito yung mga involved di umano sa scams sa Amerika? Maaari Wow. po, yung isa yun. Tapos, Grabe, scam check yun, namin kung Pinoy. merong gangs, kung merong nahuling criminal gang. Tingin ko, scams lang kasi inaano na sila, matagal na silang, paano sabihin, Minamanmanan. Sinusuri o inimbestigahan ng polis, no? So siguro lang, under the new Yes. president, imbis na yung dati, naglakas loob na, deportan natin. Yan na yung policy natin. Opo. Dati, Pero, Yusek, sa palagay nyo, itong sitwasyon Sorry I'm sorry to cut you off, no. Grabe, no. Kamakailan nabalita natin sa Hong Kong, mga turistang Pilipino dumadayo doon para magnenok. Talagang ano, no, they are, tawag dito, damaging their reputation. Wow, damaging the reputation of Filipino nationals, no. The Philippines, well known sa hospitality, kagalingan sa trabaho, masisino, malilinis. Sheesh! Pero wag ka, nagnanakaw sa Hong Kong. According sa Hong Kong government, what they are saying, Filipino is one of those top snatcher. Sorry. Drobo, manloloko, magnanakaw. Bakit pakinggan, ano? Kapatid, bakit pakinggan, no? Pag ako nagsasabi, no? Madiin, no? Madiin. Tapos dito sa Amerika, ang ganda na ng bansang yun, eh. Mataas kasi ang tax din doon, ano? Siguro hindi nila kaya hindi na nila afford yung kanilang cost of living. So, nang-i-scam. na ito, dahil seryoso yung Pangulo ng Amerika, manganganak kaya ito yung mga Pilipino ay magtataksil sa kapwa nila Pilipino at ituturo? Hindi malabo yun. Hindi malabo yun. Ugali na ng iba nating kababayan yun kapag nasa delikadong sitwasyon na at merong, ituturo na, kanta, ayun. Alam mo naman, mga Pilipino mahilig sa karaoke, di ba? Jukebox king nga, ika nga, di ba? Magaling kumanta yung mga Pilipino kaya hindi malabo yan, nanay. Ano pangalan nito? Sino ba to? Doris Bigornia yata to. Sa mga otoridad kung sino ang illegal? Madam, yung tinanong ninyo, parang luma na, Madam. no? 80s. Nung 80s pa nangyayari, naalala ko. Yung chuchu mismo mga Pilipino. Oo. I think nag-mature na yung mga Pilipino. Tingin ko, hindi nila gagawin ko yun. Hindi na nila gagawin, imposible yun. Attorney, Yusek, that's impossible. Unbelievable. Unbelievable basketball. Imposible yun. May social media na ngayon. Pwede na nila i-chuchu yan without going personally to the police station, whatever. They can even just call 911. Diba? Yung para lang, hindi po, I would like to think mga kababayan natin, hindi na gagawin yan. Anyway, ang advice nga ni Ambassador Romualdez, kung kinakabahan kayo, pusang loob na kayo umuwi. Kasi pag umuwi kayo, maaari pa kayo makabalik. Pero kung ma-deport kayo, tulad na to, wala nang pala makabalik. So, I hope, yung mga kababayan natin, hindi naman gano'n na pagtuturo Pero, dito yung mga illegal. pero paano yun, Yusek? Paano siya uuwi? Malamang sa malamang, expired na yung passport Oo niyan, nga. expired na yung visa niyan. Hindi na siya makakabalik dito nang hindi siya dumadaan sa legal at proper channel. Kasama po yan, tatanungin nila sa embassy o sa consulate, hingi ng
travel documents to. Deportees travel documents. ng US authorities, pwede ba kayo mag-issue ng tawag doon travel document? Sa papel lang yun para makalakbay yung mga ni-deport o nire-repatriate, no? Pero ang nangyari yata dito, walang hiningi sa amin. So, maaaring may passport pa rin sila. Oh, Parang- ganun pala yun. So, Oo. Oo. Pwede. Tsaka pwede ka pa rin naman mag-ano eh. Magpa-passport renewal. Hindi naman kasi nire-require. That's sa Philippine law eh. Hindi naman nire-require ng embassy na kailangan may visa ka eh. Hindi naman nire-require ng, for example, sa Middle East, hindi naman nire-require ng Philippine Embassy Consulate na kailangan may ikama ka eh. That's irrelevant eh. You are renewing your Philippine passport, which is a government documents din yan, no, ng Pilipinas. hingi ng dokumento pag Oo. deportee ka, may Hindi dokumento. lang sa Amerika, no? Okay. Oo. Buong mundo yan. Buong mundo yan. Okay, Buong mundo. okay. Pero yung kagaya nung ginawa ang ganti naman ni Trump doon sa Colombia, sinara niya yung lahat ng visa application Yes, nila. yes. Sus Mariosep. Bukod sa taripa, sara yung visa. Kawawa naman, saan pupunta? Kaya nga po, kailangan measured. We are a very strong ally of the US, no? So, special relations natin, nakakaya naman kung magyari sa atin pati yun, no? So, magiging maingat tayo dyan, no? Kasi, hindi naman pwede yung hindi natin tatanggapin. At saka, 24, isa na big number. Iba yung ganito. Mag-round up sila ng 10,000. Biglang, magpapadala ng biglang 10,000 dito sa atin. Medyo concern yan, ha? Yung biglaan, may 10,000. At saka, ibig sabihin yan, tuloy-tuloy na yan na talagang balak na, pawin lahat ng mga Pilipino gusteng doon. Gagawa tayo ng hakbang, no? Para, tingnan kung pwede natin hindi matuloy yan, no? Pero kung Shoota, no? Sa kaya datamputin itong mga to. Halimbawa, kasi ang balita din naman sa international news, especially kay sa Amerika, gumamit ng army ship eh. Aeroplano ng mga army. C-130 parang, yun nakikita ko sa Twitter eh. Maingay sa Twitter kasi. Gumagamit ba kayo ng Twitter? Ako kasi doon ako kumukuha kadalasan ng mga news na binabato sa inyo. Doon ako nagkikimarites eh. So, kung ganun karami, ba'y kailangan ng gumawa ng, hindi naman pwedeng ano yun yan ng pamahalaan. Suporta. Magkano ibibigay niyan? Jess Mill? Shoota, galing Amerika, binigyan lang ng Jess Mill. Ako, magagalit yung mga Pilipino na yan. Jess Mill binigay. yan, I think we can manage and still have a good relationship with the US at hindi lang mawawala yung ating visa privileges. Opo. Yusek, paano yun? Pati daw yung mga financial aid, tinigil din ng US, ano po? Ano I-review kayang, daw, oo, i-review ano kayang muna. impact nun sa atin? Oo. Marami tayong mga Ito para meron lang ako singit na chismis. May kaibigan ako papunta ng Amerika na sa Pilipinas. Na-hold po yung kanilang visa. Hindi naman hold. Siguro maganda na sabihin hold, no? 1 week before the inauguration of President Trump, na-hold yung kanilang visa processing sa Pilipinas po, sa Pilipinas due to changes in migration policy ni Pangulong Trump. At I think even those yung mga pinanganak doon, birthright kung tawagin, ano? Dito rin yata sa UK, I'm not sure kung merong birthright dito sa UK na. Ay parang wala na eh. Dito sa UK, pag nanganak ka, ikaw babae ka, nanganak ka, syempre, babae, hindi naman manganak lalaki, no? Nanganak ka asawa mo, yung anak mo, British na. Sa Amerika, ganun eh. Pero dito sa UK, hindi ako sigurado kung ganun pa rin. Shoota, no? Magkakaroon ako ng anak ulit. Kasi yung dalawa kong anak, made in Saudi. Baka mapangatluhan pa, ano? Dalawa na ho yung puro babae na yung mga nasa bahay. Dapat may isang lalaki din, ano? Hindi ko na kaya. Mahirap makaipon. US-funded projects na kailangan din Okay. tinigil. Nag-announce, dito yung Presidential Communications Office yan na nagdi-discuss pa yung pamahalaan sa US tungkol dyan. So, hindi pa ako makagawa ng statement yan kasi maaga pa, no? Hintayin natin yung si Secretary Enrique Manalo
gumawa ng statement. Pero I am sure na given a strong relationship, na we'll find a solution. Kasi tinigil, pero hindi yan permanent. Kung babasahin nyo, ang sinabi ng US, pag-aaralan para Oo. malaman kung tama yung binibigay ng aid at sa mga bansa, kung consistent to sa foreign policy ni President Trump. In other words, hindi yung tinigil habang buhay. Oo, tama Tinigil naman. para pag-aralan. Oh, tama naman. Tapos may isa pa, may Sabi natin, parang postponement o suspension. Oo. At tingin ko naman, alam nila gano'ng importante yung Pilipino. Opo. May nagpapadala ng mensahe sa amin dito, mga taga-America USEC. Ang advice daw sa kanila, magdalhin lagi ang kanilang passport Ang at ibang dokumento dokumento. nila. Oo. Kasi baka any moment, pwedeng isitahin sila ng ICE. Mag-random check. Mag-random check daw. Oo. Totoo ba yun? Alam nyo, totoo po yun, na in a sense na it's always a good idea, di ba? It's always a good idea kasi bago lang ang presidente. Bago tong pag-issue ng patak. Kaya hindi natin alam kasi ang tawag natin dito, wait and see. Ano natin masabi? Kaya kailangan itong first month, ingat tayong lahat. Ingat lahat ng mga dayuhan sa US. Kailangan handa sila patunayan na legal sila. Kasi tingnan natin, mamayang konti, after 3 or 4 months, hindi pa lang ang tinatarget nila. Tulad na sinabi namin, ma-identified na kriminal. Okay. Or mga terrorist threats, security threats, or mas importante, yung mga alam nila kung saan yung mga pinasok ng Biden administration. Opo. Ganoon pa man, mga ordinary Filipinos, ako mismo ngayon, kung ako immigrant sa Amerika, hindi ba kayo rin? Dadalhin yung papeles nyo all the time. Diba? Tama. Yusek, baka lang alam mo, wala naman pong abiso yung US Embassy na walang visa issuance sa mga Pilipino, no? Hindi naman tinigil, ano, Yusek? No, hindi po. Okay. Nililinaw ko Wala lang. pa. Only one time. Paano hindi? Paano hindi? Kitaan ko kayo ng ebidensya. Paano hindi? Tinigil. Naka-hold ngayon. Ano ba kayo? Hindi pa sila aware? I think nabura ko yung messages. Bubura kasi ako ng messages ng mga yan. Tinigil yun. Putahan niya yung embassy ngayon. Mukha ba hindi? Hindi ka aware? Bakit ako aware? Hindi nga makaalis yung kaibigan ko eh. Pupunta ng Amerika eh. Namin kung ang hirap kumuha ng visa. Oo. Sinara natin yung bases. Oo. 1992. Pero ngayon, Ay, wala nako. naman. Ngayon, wala. Wala po. Wala Okay. po. Kasi Sana wag naman. maraming naka-pending Siguro partner. kung palayain natin yung Colombia. Oo. Di ba? Di ba? Maraming nakapending. Oo. Kasi nga, sinasala. Oo, inaayos. Nagkakaroon ng, ito naman si, tama yung sinasabi ni reporter. Oo, dami nakapending. So, I suppose to use the word pending. Siguro kaya yung Colombia, baka tayo rin. Pero hindi pa. Wala pa. Thank you, Yusek. Maraming salamat. Ayan, okay. So, anong take niyo doon sa balitang yung kapatid? Kakatakot, ano? Ma-expelled na, no? Hindi lang yan, kahit sa bagay, iba't ibang bansa, iba-ibang policy, iba't ibang foreign policy ang meron sila. Para sa Pilipinas, di ba? Matakin mo sa Pilipinas, binabati nila yung mga kaibigan nating Chinese ng Happy New Year, pero galit sa Chinese. Di ba? Binibigyan nila ng Philippine passport ang Chinese national na link sa isang Pogo boss. Ayan. Kala niyo, di ako aware. Ay, aware ako dyan. Okay. So, sa lahat po ng mga Filipino, kung ikaw po, may kamag-anak ka nala sa Amerika, sabihin mo sa Englishin mo, ha? Baka hindi naman mag-Tagalog yan. Sabihin mo sa kanya, you take care. You take care. Me take care. You good. Me good. Pangat ka banding. See you on the next episode po, kapatid.